to the Father, no, then the church is the only way to Jesus Christ. Diba? Oo. Kaya nga extra ecclesiam na Lasalos. Outside the church, there is no salvation. Mm. Napakaganda talaga ng aral ng Katoliko. Ewan ko ba dito sa mga to. Pa-share ng live pala Biblical. Tama. Papacy, biblical naman talaga yan eh. Nakakonect pa lang sa eh. Isaiah 20. Yes. Ayan nasa ko sa screen. Pati, tapos connect siya Matthew 16:18 to 19. Meron din yan sa sa Genesis, meron din yan. Hindi ko ba narinig yun. Yung si Joseph, kilala mo si Joseph? Yung ginawa siyang yung siya yung pinamuno doon sa sa lupain ng Ehipto. Diba? Actually si John, di ko alam kung sa John ba yun, pero sa mga nasa Gospels. Hindi alam ko Joseph. Si Joseph yun eh. Sinabi ni Jesus ko yan. Kasi sa Old Testament siya. Yung feed my sa New Testament meron din. Yung word na ginamit doon is poimaino. Poimaino. Sa Greek nun, ibig sabihin to govern or to rule. So sa Kristo mismo, nag-give siya ng power para mag-rule si San Pedro. Sa mga mga ship. Sino ba yung mga ship? Mga Kristiyano. Yung common objection nila para sa papacy is yung Matthew 18:18. Yung binigay din ng mga ni Jesucristo, yung pagka-power ng binding and loosing sa mga apostol. Yung tanong, kanino ba yung paano ba makapag-binding and loosing gamit yung mga mga keys at kanino ba yung mga susi na kay San Pedro. So hindi ka makakapag-binding and loosing na wala yung mga susi na kay na kay Pedro mismo. Common objection na yung mga ganyan. Wait namin. Hanapin ko yung verse. Pakita ko dito. Authority. Wala itong umakit. Okay, magtatanong dito sa baba. Metaphysical argument ni Allah. Yes, contingent po si Allah on something. Archangel si Allah. Wag ganyan idol. Bababa muna. Genesis 41. 37 to 44. Genesis 41, 37 to 44. Basahin natin. Kahapon, yung merong umakyat na di siya naniniwala ng Diyos sa Kristo sa platform namin. Pinabasa ko sa kanya yung Philippians 2:6 sa CEV version. Sinabi niya sa amin, ay maling salin yan. Nako. Mga Bible sila yun. Maling salin. Sana kung maling salin yan. Hinanapan mo sana siya ng anong tamang salin. Para pumunta kayo sa original na salin. Ito, the proposal is Pharaoh and all his servants. Pharaoh said to his servants, "Can we find anyone else like this? One in whom is the Spirit of God." So Pharaoh said to Joseph, "Since God has shown you all this, there is no one discerning and wise as you. You shall be over my house." Ito pa yung sabi. Since God has shown you all this, there is no one so discerning and wise as you. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only with regard to the throne, I will be greater than you. So, ano ba yung sinabi niya, Ano ba yung sinabi ni Jesus nung tinanong niya si Peter na who am I,
Sabi Ay, ng oo. mga apostol, ikaw si Elijah, ikaw si ikaw yung ganyan, di ba? Tapos mm, anong sabi ni Peter? you are the Christ, ganun. You are the son of God, di ba? Mm. You are the Christ, you are the Messiah, di ba? Sabi ni Jesus, it no it is not you who think parang hindi ikaw ang nakaisip niyan kundi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaalaman na yan. No? Mm. Ano sabi niya dito? Since God has shown you all this, no? There is no one discerning and wise as you. Ano pang sabi niya sa Lucas 12:37 yata yun or 40. Sabi who is he? No, who is the wise manager? Diba? Pakita natin. Who is the wise manager? Ano sabi dito? Pakita natin. Luke 12 verse 30. Unahan natin sa 37. Ito sabi prudent kasi nakalagay pero baka ito. Yan. Who then is the faithful and prudent manager whom his master will put in charge of his slaves to give them their allowance of food at the proper time, di ba? Katulad kay Joseph, di ba? So pag tinignan natin sa ibang salin nakalagay diyan wise manager. Dami talagang parallel sa Biblia about sa papacy. Ayan, di ba? And the Lord said, who then is the faithful and wise manager? Di ba? Ganda, no?